biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia! sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Alleluia! Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling makabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OYR. Magsitayo po ang lahat. offer this holy sacrifice of the Mass for our own personal intentions. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami maging marapat sa pagkabuhay ng aming kinamtan sa binyag upang ang pinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siya laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa
Mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria, sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo. At na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugong nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog ng mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paano? Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Nahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawang ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirap. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mo'y kabantugan. Dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay
ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito yung first day of our novena, no? Sa Our Lady of Peace in Good Voyage. Ibig sabihin, no? 50 years na ang pagmamahal ng ating ina sa atin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Marami ng mga parisyoner, marami na tayong mga kapatid na nagpaalam, pero itong ating ina nandito pa rin sa atin. At yan ay habang buhay. Kahit tayo'y mawawala na, patuloy pa rin ang pagmamahal ng ating ina sa atin. Kung napapansin niyo, Our Lady of Peace in Good Voyage. Ang buhay ng tao ay isang paglalakbay. Napakagandang lumakbay na kasama ang mahal na Birhen Maria. Kapag kasama natin siya, ay walang may mangyayari ng masama sa atin. Mga kapatid ko po kay Kristo, tandaan lang po natin ang ating ebanghelyo. Mag-ibigan kayo. Naalala ko nung na-assign ako sa Kaidyokan, no? Doon sa Negros. Valencia pala, no? Valencia. May yung parish na iyon ay parochial church, no? May parokya, may parochial school pala, no? May school, may parokya. At ang pangalan ng school ay San Pedro. Tama ba? Pedro. Tama, Pedro, no? At yung may pare doon na si Pedro Ko, no? Isang Chinese. Alam nyo, napakaiksi lang daw, sabi ng sekretary, ang kanyang homily. 3 lang ang tandaan ninyo. Tatlo, no? Mahalin nyo, Chinese kasi, no? Mahalin nyo ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, lakas, no? Kaluluwa. Mahalin nyo. Pangalawa, mahalin nyo ang inyong kapwa tulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. At ang pangatlo, ang sabi niya, magbayad kayo sa utang ninyo. Kasi nagpapautang pala siya. Totoo naman, di ba? Kapag may nangutang, hindi magbabayad, hindi ka na magpapautang ulit dahil wala ka ng puhunan. Hindi naman siya nagpapatong, no? Kundi yung nagpapautang para lahat ay makapag-aral. Kaya sikat siya doon dahil maraming nakapag-aral. Kung titignan natin ang ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, magmahalan kayo. Babalikan natin ang John 3:16, no? Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave us
His only begotten Son. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa ating kasalanan. Ibig sabihin, may utang tayo sa ating Panginoon. Kaya para mabayaran natin, bumaba ang kanyang anak upang mabayaran ang ating mga utang. Dahil sa kasalanan. Kaya ang kasalanan dapat iwasan. No? Kasalanan dapat iwasan. Pagnanakaw dapat, pagchichismis dapat, utang dapat, bayaran dapat lang. No? Sana nakarinig yung may utang sa akin. No? At yung inutangan ko, sana wala dito. Anyway, my dear brothers and sisters, ganun, may utang na loob tayo sa ating Diyos. Kaya po bumaba ang kanyang anak upang bayaran. At ito pa, no? Dapat sana utang na loob. No? Isipin natin na ang buhay natin ay utang din natin ito sa Diyos. Kaya dapat nating ibalik ito. Dapat nating ibalik na maayos, malinis at walang sira. Kung sa El Shaddai pa, singsing, liglig at umaapaw. Sana ganun ang ating buhay. Kaya po, minsan, no, kung napapansin ninyo, tayo ay hindi na nagmamahal sa Diyos. Ang taong hindi nagmamahal sa Diyos, ang taong hindi sumusunod sa utos ni Jesus, ay yung taong galitin. Yung taong palaging nakasimangot. Yung taong palaging hindi nagbibigay, kuripot, bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Sana hindi tayo ganun. Kung tayo ay punong-puno ng pagmamahal, makita ito sa ating gawain. Ang taong sumusunod kay Jesus ay palaging nagmamahal, nagbibigay, nagpapatawad, at hindi gumagawa ng kasalanan. Dahil para sa Kanya, nabayaran na ni Jesus, dapat niya pang bayaran sa paggawa ng kabutihan. Kaya po ngayon, since ay malapit ng kapistahan ng ating mahal na Birhen, kung naalala ninyo, hindi lang ibinigay si Jesus, kundi ibinigay din ang kanyang nanay. At ito ang kanyang nanay, na nanay din natin, ay palaging tumutugon sa pangangailangan ng kanyang masuwail na mga anak. Sino ang kanyang mga masuwail na anak? Sino? At least alam natin, no? Hindi pa maraming, ano yung kalyo ba yan? Kalus? Ano ba yan? Kalyo, tama? Hindi pa masyadong makapal ang kalyo ng ating konsyensya. Alam pa natin na nagkakasala tayo. Kaya po nandyan ang Birhen upang palagi nating hingian ng ating pangangailangan. Di ba ang sabi sa ating Ebanghelyo, hihingi ka lamang sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa iyo ng Ama. Hihingi ka sa pangalan ni Maria, ibibigay ni Jesus. Dahil ang Ama at si Jesus ay iisang Diyos. Kaya kapag lumapit ka sa kanyang ina, ibibigay ang inyong pangangailangan. Huwag lang numero ng loto. Hindi niya ibibigay sa inyo. Huwag lang yung swertres ninyo. Huwag lang yung mga tinatayaan ninyo sa loto. Hindi yan ibibigay. Ibibigay ng ating Diyos ang hinihiling natin sa pamamagitan ni Maria. Naalala ninyo, wedding at Cana? My time has not yet come. Yun yung sabi niya sa kanyang nanay. Dahil ang kanyang nanay ay humingi ng alak. Humingi ng alak. Pero binigyan ni Jesus. At ang ibinigay na alak, hindi ordinaryong alak. Napakasarap na alak. Siguro kahit sino pang gumagawa ng alak, walang kasing sarap na ibinigay ng Diyos.
Kaya pala, lahat ng ibinigay ng Diyos ay masarap. Tayo lang po minsan ang hindi nag-a-appreciate ng ibinibigay ng Diyos. Halimbawa, buhay. Maraming tao na hindi in-appreciate ang buhay, kaya maraming nagpapakamatay. Nalala ko, post ng aking classmate sa Baguio. Sabi niya doon, no? Dahil nagka-COVID siya. Ngayon na lang daw nalaman na ang ibinigay ng Diyos na libre ay walang iba kundi yung libreng hangin. Doon daw may bayad na sa ospital kasi naka-oxygen na sa... At yun ngayon ang kailangan ng mga ibang bansa. India, Nepal, ano pa, dito din, nagkakakulang din yung oxygen. Nakita ninyo, ang binabaliwala natin, importante pala. Kaya po, lahat na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat natin pahalagahan. At bawat isa sa atin ay konektado. Kaya po sana, huwag nating putulin ang ating relasyon sa Diyos. Dahil kapag pinutol na natin, wala na tayong magagawa. Outside Jesus, we are all nothing. Katulad ng isang puno at ng isang sanga na kapag naputol na, mamamatay ang sanga. Kaya ganun ang mangyayari sa tao kapag pinutol niya ang relasyon niya sa Diyos. Sa anong paraan mapuputol ng tao ang kanyang relasyon? Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kaya pala sa tuwing tayo'y nagkakasala, pinuputol natin ang ating ugnayan sa Diyos. At gustuhin niya man ibigay ang nararapat sa atin, hindi niya maibigay-bigay sapagkat tayo mismo ang nagsabi, ayoko niyan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya po dapat ang kasalanan ay dapat iwasan at ang utang dapat bayaran. Tingnan natin ngayon ang ating buhay bilang utang na loob sa Diyos. At habang buhay tayo, patuloy tayo na may utang na loob sa ating Panginoon. Kaya ang tao daw na lumilingon sa kanyang pinanggagalingan ay, ano ba sabi niya, no? Yung taong hindi marunong lumingon sa pinanggagalingan ay paparurunan? Ganun ba? Ganun ba yon? Parang iba, no? Parang nalilito na tuloy ako sa inyo. Ay, may stiff neck, no? May stiff neck. Iba-iba kayong pag-iisip, no? Hindi ko na i-insist yung aking, ano, no? Yan, dapat lumingon tayo sa ating pinanggalingan. At yan yung ating mahal na birhen, no? Birhen ng paglalakbay habang buhay, no? Habang buhay tayo, patuloy tayong naglalakbay na kasama siya. At kung kasama ang ating mahal na birhen, kasama ang ating Panginoon, ay walang problema. Kaya peace, ano bang peace? Kapayapaan. Ang taong namumuhay sa Diyos ay may kapayapaan. Tignan ninyong mga makasalanan, balisang-balisa, sapagkat walang kapayapaan sa kanila. No? Hanggang dito na lang. No? Kaya sana patuloy tayo sa ating pagsisimba. Tapusin natin ang nobena, no? Upang sa ganon ay ang ating mga hinihiling ay ibibigay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Amen? Please all stand. Tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin at ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumunong politiko, naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may mga kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating mga yumao, naway pagkalooban ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Take it, receive, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I hope. And all I own are thine. Thine was the gift to thee. I own. And I obey only thy grace, thy love on me bestow. This thing we reach, all else will I forgo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay
sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Rogelio, Yodolfo, Julieta, Edgardo, Danilo, Aquilino,
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at iyan sa lahat ng masama, pangkaluban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaburihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong
madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama't Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria,